Okay. Thank you. Purihin ng Diyos, magandang umaga po sa inyong lahat. At nawa ay sumaatin ang pagpapala at biyaya ng Diyos na inilaan niya para sa kanyang mga anak na minamahal. Itong aralin natin ngayong umaga ay isa sa maraming talinghaga ng Panginoon na hindi naunawaan ng maraming mga mananampalataya. No? Yung iba, mali yung pagkakaunawa, no? Mali yung pagpapaliwanag. Kaya ngayong umaga ay titignan natin ang isang aral na mula sa Panginoon at makapagdulot nawa sa atin ito ng lalim at ng pagkakaunawa at lalim ng ating spiritual na buhay bilang isang mananampalataya. Dahil ang talinghagang ito na ating binasa kanina ay sabi nga ni Pedro, para kanino po ba niyo sinasabi to? Para sa amin o sa lahat? So, sa talinghagang ito, ni Jesus, sinimok niya ang kanyang mga alagad na maging matapat kung saan sila tinawag. Kung tayo ay magiging matapat sa pagkakatawag sa atin, tayo ay tatanggap ng gantimpala. So, tandaan po natin yan, ha? Hinihimok ng Panginoon sa pamamagitan ng talinghagang ito ang kanyang mga alagad na maging matapat, no, sa kanilang pagkakatawag sa kanila. At upang maunawaan na kung tayo magiging matapat sa pagkakatawag sa atin, tayo ay tatanggap ng gantimpala. Ang mga lingkod ng Diyos ay kinakailangang masumpungang matapat sa pagkakatawag sa kanila ng Diyos. Yun po ang ating responsibility. Kasi ngayon yung pamagat ng ating pag-aaralan ay responsibilidad. Hindi ko alam kung ano kasing Tagalog niyan eh. Kastila yata yan. Meron ba nakakaalam ng Tagalog niyan? Responsibilidad. Pananagutan. Responsibilidad. Inilagay ko po dyan, pero dahil sa mga tinawag ng Diyos ay pinagkalooban niya ng kalayaang magpasya, ang pagiging hindi matapat ay isang malaking posibilidad. Dahil tayo ay merong kalayaang magpasya, hindi yun inalis ng Panginoon. Pinagkalooban niya tayo ng kalayaang magpasya, pumili. No, kaya malaking posibilidad na yung ating pagiging alagad ay masumpungan tayong hindi matapat. No, kaya nga itinuro ng Panginoon talinghagang ito. Malaki ang posibilidad na tayo ay maging hindi matapat, hindi masumpungang matapat. Itinuro ni Jesus ang talinghagang ito para tayo ay kanyang himukin na maging matapat at balaan na hindi matapat sa pagkakatawag sa atin. Nasa atin ang responsibilidad kung magiging matapat o hindi. Hindi po yan nasa kamay ng Diyos. Hindi yan nasa kamay ng kanino man. Hindi yan nasa kapasyahan ng iyong kapatid, ng nanay mo, ng tatay mo, ng asawa mo, o ng sino mang tao. Ang responsibilidad na yan ay nakasalalay sa ating mga kamay. So, titignan natin, unang-una, inilarawan ni Jesus ang kahalagahan ng pagiging handa. Nilarawan ni Jesus yung kahalagahan ng pagiging handa. No? Balikan natin yung talata natin sa Lucas 12:35 hanggang 40. Sabi niya, maging handa kayong lagi at panatiliing maliwanag ang inyong mga ilawan. So, sa palagay nyo, kanino tinutukoy yan? Sa mga hindi mananampalataya? Yung mga mananampalataya ba ay merong ilawan? Yung mga mananampalataya ba ay may liwanag na nasa kanila? Sabi ng Panginoon, tayo ay nasa kadiliman. Bago tayo nakakilala, tayo ay alipin ng kadiliman. Nasa kadiliman tayo, wala tayong liwanag. So sabi ng Panginoon, maging handa kayong lagi at panatiliing maliwanag ang inyong mga ilawan. May mga kanta kasi, let your light shine on us. Maling lyrics yun. Ang Panginoon na nagsasabi na panatiliin yung maliwanag ang inyong ilawan.
nasa atin na yung liwanag, kailangan nating panatiliing maliwanag. Sabi niya doon sa talatang 36, tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok ay mabuksan nila agad ang pinto. Sabi nung talatang 37, mapalad ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Mapalad yung alipin, abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Mapalad sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man, sabi niya sa mga alagad niya, ay dapat na humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Ang tinutukoy niya rin yung ikalawang pagbabalik. Ano ba ang ipinapakita ng talinghagang ito? Isang aliping naghihintay sa pagbabalik ng kanyang Panginoon, na kapag dumating yung kanyang Panginoon at kumatok, agad nitong buksan ang pinto. Yun ang larawan na ipinakikita ng Panginoon. Yung aliping naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon niya, kapag kumatok ng pinto, agad niyang pagbubuksan. Ito po ay pagpapakita ng kahandaan, preparedness sa muling pagbabalik ng Panginoon. O sa araw na ikaw at ako ay haharap na sa Panginoon para magbigay sulit. Sabi ng talatang 37, mapalad ang mga aliping na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Mapalad ko sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Hindi alam kung anong oras. No? Sabi ni Jesus, mapalad yung aliping nakahanda kapag dumating na ang kanyang Panginoon. Yung salitang mapalad, sa English, blessed, o yung original na lingwahe, makarios, no? Na may ibig kahulugan, na masaya. May buhay na nakararanas ng kasiyahan. Buhay na nakararanas ng nais ng Diyos. No? Inaasahan ng Panginoon ang kanyang mga lingkod ay masusumpong ang nakahanda, naghihintay sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sabi ng talatang 40, kayo man, sabi niya sa kanyang mga alagad, ay dapat na humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na sila man ay kailangang maghanda rin. No? Dahil darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Inilarawan ni Jesus ang katulad ng magnanakaw ang kanyang pagbabalik. Diba? Alam ba natin kung anong oras darating yung magnanakaw? Kung alam sana natin kung anong oras, di ba? Hindi nakahanda sana tayo. Pero hindi. Dumarating siya sa oras na hindi tayo nakahanda. Sabi ng talatang 30, sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Yun ang larawan. No? Dumarating yung magnanakaw sa oras na alanganin. Mahimbing yung tulog. Kung alam lang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, no? Hindi natin alam kung kailan o anong oras darating ang magnanakaw. Ganon din ang larawan ni Jesus sa kanyang pagbabalik. Muli, walang nakakaalam pagbalik niya sa oras o araw. Ito hindi natin inaasahan. May mga palatandaan, pero hindi natin alam yung eksaktong oras. Maring ito man ay literal sa muli niyang pagbabalik o namatay ka na hindi pa siya bumabalik. Pero tiyak
naharap ang kanyang lingkod sa Panginoon para magbigay sulit. Tiyak po yun. No? Hindi natin alam kung pagbabalik niya, buhay pa tayo o patay na tayo o abutan pa natin yon, pero ang tiyak, lahat tayo haharap sa Panginoon para magbigay sulit. Inilagay ko po dyan, ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagiging laging nakahanda. Dahil tiyak ang kanyang pagbabalik. Laging nakahanda. Dahil tiyak, darating talaga siya. Maniwala ka man o hindi. Babalik muli si Jesus. No? Sunod, ang larawan ng pagiging handa ay nagpapakita sa isang mananampalataya na aktibong gumagawa ng gawain ng Panginoon. Yun yung larawan nun. Yung nakahanda ay nagpapakita ng aktibong gumagawa ng gawain ng Panginoon. Hindi gawain para sa Panginoon. Gawain ng Panginoon. Magkaiba po yun. Hindi gawain para sa Panginoon. Maraming gumagawa para sa Panginoon. Pero yung ginagawa niya, hindi gawain ng Panginoon. Sabi ng Lucas 4:3, kabanatang 12, mapalad ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkuling pag-uwi ng kanyang Panginoon. Pansinin natin, yung aliping madarat ng gumaganap ng kanyang tungkulin. Hindi nang gusto lang niyang gawin. Ginagampanan niya yung kanyang tungkulin, pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sabi, mapalad yung alipin na yun. Dahil yun naman talagang dapat na kanyang ginagawa. Dapat lang masumpungan ng isang alipin na ginagawa ang kanyang tungkulin. Pansinin po natin yung word, tungkulin. No? Sa talinghagang ito, makikita natin na may kalayaan ng alipin na magpasya. Bakit? Kasi wala yung kanyang Panginoon. Walang magbamando sa kanya. Walang mag-uutos sa kanya. No? Yun ang larawan. Wala yung Panginoon niya, umalis Naiwan siya ron. No? Siya ang bahala kung anong gagawin niya. Pero sabi ng Panginoon, mapalad yung aliping masumpungang gumaganap ng kanyang tungkulin. Nilagay ko dyan, tayo rin sa panahon natin ay malayang pumili kung ano ang pagkakaabalahan natin. Tayo po. Marami mga mananampalataya, abalang-abala sa gawain para sa Panginoon na hindi naman gawain ng Panginoon. Hindi naman tungkulin na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Hindi naman siya tinawag doon, pero gusto niya. No? Masaya siyang ginagawa kasi gusto niya yun. Pero hindi siya tinawag doon. Hindi yung gawain ng Panginoon. Gawain yun para sa Panginoon. Mananatili ba tayo nakahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon o hindi? Nasa ating kapasyahan po yun. Nasa atin ang responsibilidad kung paano tayo mabubuhay, kung pananatiliin ba natin na ginagawa kung ano ang katukulang ibinigay sa atin ng Diyos o hindi. Nasa atin pong responsibilidad kung gagawin ba natin yung tungkuling ipinagkaloob sa atin ng Panginoon o iba yung gagawin natin o hindi natin gagawin. Tatlong bagay yun. Gagawin ba natin yung tungkuling ipinagkaloob sa atin ng Panginoon o iba yung gagawin natin o hindi natin gagawin. Aktibo ba natin ginagawa kung ano ang naisin ng Diyos? Ginagawa mo ba kung ano nais ng Diyos? O gusto mo lang? May mga kilala ko na pumasok sa pagpapastor kasi gusto niya. Bakit? Prestigious Biro mo, leader ka, nire-respeto ka, talagang gugustuhin mo talaga yun. Talagang gusto niyang tawaging pastor. Nanginginig talaga siya. Gusto niyang tawaging pastor. Pag hindi mo siya tinawag ng pastor, sasama loob. Hindi naman siya tinawag magpastor. Ako po, nagpastor ako, hindi ko gusto. Hindi ko na-imagine. Nagulat niya ako Hindi ko gusto. At hindi naman talaga ako dapat pastor dito sa iglesyang ito.
Kasi yung pastor nag-abroad. Ako naman galing abroad, umuwi. Merong mga tao, pinipilit nila na gawin yung gusto nilang gawin, pero hindi naman yun ang katungkulang ipinagkaloob ng Diyos. Abala ba tayo ng ginagawa natin ay ayon sa kanyang gusto at hindi ayon sa pagkakatawag niya sa atin? Maaaring may mga mananampalataya, abalang-abala sa kanilang buhay na ginagawa kung ano yung gusto nila, pero hindi naman yun ang nais ng Panginoon na gawin niya dahil hindi siya tinawag doon. Sabi ng talata, mapalad ang aliping masumpungang ginagawa ang kanyang tungkulin pagbabalik ng kanyang Panginoon. Yung kanyang tungkulin. No? Letter A, ang aliping nakahanda ay ipaghahanda at pagsisilbihan ng Panginoon. Yun yung larawang ipinakita ng Panginoon. Talatang 37. Mapalad ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, sinasabi ko sa inyo, magbibihis siya at pauupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Alam niyo po, yung larawang ito na ang Panginoon ang naghahanda ng pagkain ng kanyang alipin at siya rin ang nagsisilbi, ay hindi nangyayari sa kanilang panahon. Hindi ito nangyayari. Imposible yun na yung Panginoon ang maghahanda ng pagkain at magsisilbi. Hindi. At maging sa ating panahon. Nakakita ba kayo ng ganon? At sa anumang panahon. Ang alipin ang naghahanda at nagsisilbi. Ang Panginoon nakaupo lang at siya ang pinagsisilbihan. Pero sa larawang ipinakita ng Panginoon, ito ang isa sa mga pagpapalang mararanasan ng aliping nakahanda. Siya ay pagsisilbihan ng Panginoon. Nilagay ko dyan, ibibigay ng Diyos ang parangal sa kanyang aliping masumpungang nakahanda hanggang sa araw na ito'y humarap sa Panginoon. Ibibigay ng Diyos ang parangal. No? Alam nyo, ito'y katulad ng paghuhugas ng Panginoon ng paa ng kanyang mga alagad. Pero mo yung Creator, hinugasan yung paa ng kanyang mga alagad. Hindi niya dapat ginawa yun. Si Pedro nga ayaw eh. Diba? Sabi niya, Panginoon, huwag niyo pong gawin yan. Malinis na po ako, nahugasan na ako. Ayaw niya. Kasi alam niya, Panginoon yun eh. No? Hindi pa masyadong maliwanag ang parangal na ito na ipinakita ni Jesus sa mga aliping nakahanda pagdating ng araw. Pero ito po ay nakamamangha. Ito po ay prestihiyosong parangal. Napaka-grandiosong parangal. Dito mo, ang larawan, pauupuin, tatayo yung Panginoon, maghahanda at magsisilbi siya. Hindi po ito nangyayari. Wala. Unimaginable po yun. Hindi ito nangyayari at hindi tayo makakakita nun sa panahon natin, sa mundong ito. Ito po ay prestihiyosong parangal. Pero mo, ang larawan, ang Panginoon ang naghahanda at nagsisilbi sa kanyang alipin. Hindi ko lubos na maunawaan gaano karangal ang parangal na ito. Hindi ko kayang maunawaan ng kapuskong kaisipan. Isipin po natin, sana kasama ko kayo ngayon. Sabi ng sinaulo naming talata sa Sunday School, ganda ng talatang ito eh. Mga nanay at tatay. Unang Korinto, 2. Talatang 9. No? Pwede ba nating i-recite? Subalit, tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga ni sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos. Para sa lahat ba ng tao yon? Para sa lahat ba ng mananampalataya yon? Para kanino? Sa umiibig sa Kanya. Sinabing umiibig tapat. Ginagawa ko ano yung gusto niya. Hindi natin lubos na maunawaan dahil sa kapos nating kaisipan kung ano ang inihanda ng Diyos. Ang Diyos ang naghanda, hindi yung mga anghel. Siya ang naghanda. Ang sabi ng talata,
ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Siya ang naganda. Sabi nung talinghaga, tatayo ang Panginoon at pauupuin yung mga alipin at siya ang maganda at siya ang magsisilbi. Sikapin nating lahat na tayo ay masumpungang nakahanda. Ano ibig sabihin na nakahanda? Aktibong gumagawa. Ginagampanan yung tungkuling ipinagkaloob sa Kanya ng buong kagalakan, ng buong katapatan. Maging nakahanda tayo anumang oras ng buhay natin, inaasahan ng araw na ito, gumagawa para sa araw na ito. Inaasahan yung araw na haharap sa Panginoon at magbibigay sulit at ikaw ay ngayon pa lang gumagawa ka na para sa araw na ito at inaasahan mo yung araw na ito na darating. Letter B, ang aliping gumaganap ng kanyang tungkulin ay pamamahalain ng Panginoon. Pamamahalain. Sabi ng talatang 43, 44, mapalad ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkuling pag-uwi ng kanyang Panginoon. Gumaganap ng tungkulin. Pag-uwi ng kanyang Panginoon. Ulitin ko. Tungkulin. Hindi yung gusto lang gawin. Kung ano yung tungkuling ipinagkaloob. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian ito. Pagkakalooban ng kanyang Panginoon ng kapangyarihang mamahala. Ang aliping masumpungang gumagawa ng kanyang tungkulin. May mga talingagang ganyan. Di ba? Yung talingaga ng talent. Di ba? Pamamahalain. Halika, pumasok ka sa aking kagalakan. Pamamahalain. May pagkakaloob ng ibang kapangyarihan sa isang mananampalatayang matapat na gumagawa ng kanyang tungkulin. Hindi po yan dito sa mundo. Hindi po. Huwag nating ma-misinterpret. Sa darating pa yung panahon. Kasi kung dito sa mundong ito, walang kwenta yun. Ano mang kapangyarihan sa mundong dito, kumukupas. Ano mang kaharian, sabi ng Bible, dilipas. Pero yung kaharian ng Diyos, mananatili ng pangwalang hanggan. Kaya yung kapangyarihan yan, hindi dito yan. Huwag mo isipin, promote pala ako ng Panginoon. Hindi. Hindi yun ang sinasabi ng talatang yan. Kung yun ang plano ng Diyos sa'yo, then praise the Lord. Pero hindi yan ang talatang yan. Ang ipagkakaloob, may ipagkakaloob na ibang kapangyarihan sa isang mananampalatayang matapat na gumagawa ng kanyang tungkulin. Ang tungkulin dito ay naglalarawan ng pagkakatawag ng Diyos. Ang kanyang layunin sa kanyang pagtawag sa iyo. Meron siyang kanya-kanyang layunin sa bawat isa sa atin. Amen. Kanya-kanyang layunin ng Diyos sa atin. Ako tinawag para magpastor. Yung iba sa inyo, tinawag para magturo. Pari sa Sunday school, yung iba sa mga maliliit na bata. Yung iba tinawag para mamahala. Mamahala ng paaralan, Sunday school, ng religious group. Merong inilang gawain ng Diyos sa bawat isa sa kanyang mga hinirang. Ito dapat ang pinagkakaabalahan ng isang mananampalataya. Kung ano ang tungkuling ipinagkatiwala ng Diyos. Hindi kung ano lang ang gusto natin. Hindi kung saan lang tayo masaya. Hindi kung saan lang tayo mahusay. Hindi po. Hindi yun ang pagkakatawag sa atin. Nagawin natin kung ano yung gusto natin, kung saan tayo masaya, at kung saan tayo mahusay. Kung hindi yung tungkuling ipinagkaloob niya sa atin. Dito natin dapat tinutuon ang ating kaabalahan. At nakalulungkot sa panahon natin, marami pong naliligaw dyan. Yung ginagawa nila, hindi yung tungkuling ipinagkaloob ng Diyos. Sabi ng talata, mapalad ang isang aliping masumpungang gumaganap ng tungkulin. Dahil sila ay pamamahalain ng Diyos. May pamamahalang ipagkakaloob ang Diyos
may kapangyarihang inilaan ng Diyos sa mga aliping masumpungang gumaganap ng kanyang tungkulin. Ito pong statement na ito naligay ko ay napakahalagang katotohanan niya. Ang magiging kalagayan natin sa langit ay nakasalalay sa kung papaano tayo nabubuhay ngayon. Tandaan po natin yan. Maraming hindi nakakaunawa niyan. Yung magiging kalagayan natin sa langit, nakasalalay sa kung paano tayo nabubuhay ngayon. Di ba? Merong rewarding. Reward. Ginagantimpalaan. Merong walang gantimpala. Yun ang hindi tinuturo. Yung gantimpala lang. Pero yung, paano pag hindi, walang gantimpala, ano mangyayari? Napag-aralan na natin yan. Kaawa-awa. Mamaya, titignan natin. Ang gantimpalang ito ay nakalaan sa langit. Hindi natin kayang lubos na maunawaan kung gaano karingal ang gantimpalang ito na nakalaan para sa mga aliping namuhay ng ayon sa nais ng Diyos. Mga mananampalatayang naging abala sa mga bagay na ninanais ng Diyos na kanyang pagkaabalahan. Kapatid, samahan ninyo ako ngayong umaga. Pagkakalooban ng Panginoon ng kapangyarihang mamahala sa kanyang ari-arian ng aliping masumpungang gumaganap ng tungkulin. Pagkakalooban ng kapangyarihang mamahala. Kala kasi natin sa langit yung larawan na nakadrawing. Magiging para tayo mga anghel, may hawak ng gitara, nasa ulap, kanta lang kanta. Boring po yun pag ganun. Kung dito sa mundo maraming kaabalahan, mas maraming kaabalahan po sa langit. Mas maraming responsibilities. Marami pong gawain doon. Kung dito sa mundo maraming gawain, mas lalo doon. Ngayon pa lang dapat nasain natin yung promotion. Pagdating natin doon, promoted tayo. Pansinin natin mabuti. Talatang 43. Mapalad ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Maganda yung pagkakasalin sa Revised Tagalog Popular Version. Gumaganap ng tungkulin. Hindi sinasabi na gumaganap ng ibang tungkulin. O ginagawa ang nagpapasaya sa kanya. O ginagawa kung saan siya mahusay. O gumagawa. Pwede kasing ganun. Mapalad ang aliping masumpong ang gumagawa. Hindi ganun. Sabi, gumaganap ng tungkulin. Pwede kasing sabihin ng Panginoon mapalad ang aliping madarat ng gumagawa pag-uwi ng kanyang Panginoon. Hindi. Maganda yung salin, gumaganap ng tungkulin. Ang pinanggagalingan ng talatang ito ay mula sa unang talata. Talatang 42. Nagtanong kasi si Pedro dyan Panginoon, kanino niyo ba sinasabi yan? Sa amin ba o sa lahat ng tao? So sumagot ang Panginoon. Sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Sino ang aliping ito? Sino? Kanino niya sinasabi? Sa kanyang alipin. Ang aliping ito na gumaganap ng tungkulin. Pinamahala sa kanyang sambahayan para magbigay sa ibang alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras. Mapalad ang aliping masumpungang gumaganap ng tungkulin dahil pamamahalain siya sa iba't ibang ari-arian ng kanyang Panginoon. Sabi ng talatang 44, sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian ito. Bibigyan ng kapangyarihang mamahala ng ari-arian ng kanyang Panginoon ang aliping masumpungang gumaganap ng tungkulin. Iniligay ko po dyan, may pagkakaloob na kapangyarihang wala sa ibang mananampalataya ang matapat na mananampalataya. Yan po ang hindi pinapangaral sa church ngayon.
may ipagkakaloob na kapangyarihang wala sa ibang mananampalataya ang matapat na mananampalataya. Dalawang klase po yung believer. Mananampalatayang tapat at mananampalatayang hindi tapat. Mananampalatayang nakahanda at mananampalatayang hindi nakahanda. Dalawang klase po yan. Ang tinutukoy dito ng Panginoon ay yung mananampalatayang nakahanda. Sabi po ng pahayag 3, talatang 4, ito po yung iglesia sa Sardis. Iglesia po ito Ngunit may ilan sa inyo dyan sa Sardis na nag-iingat ng mapanatiling malinis ang kanilang damit. May ilan dyan sa iglesia ng Sardis. Hindi lahat ng nasa Sardis na iglesia, mga mananampalataya po ito na nag-iingat ng mapanatiling malinis ang kanilang damit. Ano mangyayari sa kanila? Sabi ng Panginoon, kaya't kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Kasabay ng Panginoon maglalakad. Kailangan nating isipin po yun. Sino ba ang Panginoon para makasabay ako? Maglalakad ng Panginoon, kasabay siya ng mga matatapat na mapanatiling maingat, iningatan na malinis ang kanilang damit. Ang nag-iingat na mapanatiling malinis ang kanilang damit. Larawan po ito na iniingatan ng buhay na manatilig sa kung ano ang gusto ng Diyos. Iniingatan ng buhay na maging kalugod-lugod sa Diyos. Ang maliwanag po sa sinasabi ng mga talatang ito na binasa natin, may inilaan ng Diyos na kakaiba sa mga mananampalatayang namuhay ng ayon sa ninanais ng Diyos. Huwag po nating isipin yung buhay lang natin dito. Sandali lang po yung buhay natin dito, mga kapatid ko. Mga minamahal kong kapatid, sandali lang po buhay natin dito. Hindi tayo taga rito. Temporaryo lang. Sabi ng Bible sabi ng Panginoon huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dahil dito may magnanakaw, may kalawang, may amag na sumisira. Mag-impok kayo ng kayamanan doon sa langit. Tinutukoy ng Panginoon doon yung pagkaabalahan natin, hindi yung mga bagay sa mundong ito, kundi yung mga bagay na darating doon sa langit. Merong gantimpala para sa mga matatapat na lingkod ng Panginoon. Gantimpala na hindi natin lubos na maunawaan sa panahon natin dahil sa sobrang kahanga-hanga, magnificent, majestic. Maganda yung mga words sa English pag gagamitin mo. Majestic, magnificent, awesome na gantimpala. Ito dapat ang inaasahan ng isang mananampalataya sa kanyang buhay na maranasan. Ito dapat ang inaasam-asam nating mga mananampalataya. Yung mata mo natin ang gantimpala na inilaan ng Diyos. Ito yung sabi rin ni Apostol Pedro sa kanyang unang sulat, Kabanatang 1, talatang 13. Sabi ni Apostol Pedro, lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na sa Jesucristo. Lubos na umasa. Asahan yung gantimpalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na sa Jesucristo. Yung background po nan, yung mga mananampalatayang ito na sinulatan ni Apostol Pedro ay yung mga mananampalatayang dumadanas ng matinding pag-uusig. Marami sa kanila napalayas o umalis sa kanilang tirahan dahil sa persecution. Kaya sinulatan niya sila para palakasin, patatagin pa yung kanilang faith. Ito rin ang sabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa Pilipos 3:12. Sabi niya, sinisikap kong makamtan ng gantimpala. Hindi sinabi ni Apostol Pedro, sinisikap kong yumaman. Sinisikap kong marating yung posisyon na pinakamataas. Sinisikap kong maginhawa ang aking buhay. Ano sabi niya? Anong pinagsisikapan niya? Sinisikap kong makamtan ng gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Yun ang nais ng Panginoon na ikaw at ako'y gantimpalaan niya.
Pero hindi nakasalalay sa Diyos yun. Kailangan mong pagsikapan. Yan ang sabi ni Apostol Pablo, sinisikap kong makamtan ang gantimpala. Pag sinabing sinisikap, yan ay nagpapakita ng hard work. Diba? Nagsisikap yumaman, nagsisikap na maging sikat, nagsisikap na maging makapangyarihan, nagsisikap na matamo yung lahat ng gusto niya. Talagang required po yung yung struggle. Paghihirap. Sabi niya rin sa talatang 14, sa kabanatang yan din, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos. Alam natin lahat ng tiniis ni Apostol Pablo. Mababasa niyo po yan sa 2 Korinto, kabanatang 11. Binasa na natin yan. Lahat ng naranasan niya. Lahat ng kahirapang naranasan niya ay dahil sa pagkakatawag ng Diyos sa kanya. Pero hindi siya nag-give up. Ang tanong ko, lahat ba ng kahirapang dinanas ni Apostol Pablo, ang Diyos ba nagbigay nun? Pinato siya, gusto ba ng Diyos batuin siya? Nilatigo siya, gusto ba ng Panginoon latiguin siya? Ibilanggo siya, gusto ba ng Panginoon? Nasa mundo po tayong evil. Kaya dapat nakahanda po tayo ron. Dahil tayo ay mananampalataya, maaring dumanas tayo ng iba't ibang uri ng pag-uusig. Pero sabi ni Apostol Pablo, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos. May gantimpalang inilaan ng Diyos sa mga mananampalatayang namumuhay ng matapat. Sabi na Pahayag 3:21, ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono. Hindi ko po ma-imagine yun. Sino po ang upong katabi ng Panginoon sa kanyang trono? Lahat ba ng Christian? Sino po? Ang magtatagumpay. Ang tanong ko, lahat ba ng Christian magtatagumpay? Lahat ba ng mananampalataya magtatagumpay? Dumadami ang kilala kong Kristiyano na hindi tagumpay. Defeated life. Bakit? Kasi hindi handang harapin yung lahat ng haharapin bilang isang matapat na tagasunod ng Panginoon. Ang magtatagumpay ay upong katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking Ama sa kanyang trono. Ibig sabihin, yung larawan, hindi po ito upo ang larawan na totoo ha. Ano po ito? Paglarawan lang. Yung authority na ipagkakaloob sa mga mananampalatayang nagtagumpay kasama, nakaupo sa trono. May mataas na nakapangyarihan. Hindi dito sa mundo yan. No? Ang magtatagumpay lang ang uupong katabi ng Panginoon sa kanyang trono, ito po ay larawan ng kapangyarihan. Hindi ko po alam sa inyo kung excited kayo dyan. Gaano katagal ba ang ibubuhay natin sa mundong ito? Sabihin mo na 100 years. Napakadali lang, no? 100 years. Kung ako abot ng 100 years, wala nang 40 years yun. Ang bilis lang. Dumating ako ng 60, parang nagulat ako, 60 na ako. Bilis lang. Parang kailan lang kabataan lang ako. Ngayon senior na. Hindi na ako may ilang natawaging matanda. Kasi senior na Diba? Senior, dual citizenship na ako Pilipino, tsaka senior. Madali lang po yun. Pero, excited po ako dun sa kapangyarihang inilaan ng Diyos sa mga magtatagumpay.
Dapat doon po tayo excited. Hindi tayo excited na makapunta sa ganong lugar, makabili ng ganon, magkaroon ng ganitong kapangyarihan, magkaroon ng ganito karaming pera, pumirya sa ganitong bahay. Dapat hindi yun ang excitement natin. Ang excitement natin ay masumpungan tayong tapat sa tungkuling ipinagkaloob niya sa atin. Tingnan natin yung katiwalang hindi tapat. Ikalawa, yung mga katiwalang hindi tapat. Sabi nung talatang 45, 46. Ngunit kung sasabihin ng aliping yon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. At dahil dito, ipagmamalupitan niya ang mga kapwa niya, aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Ang tanong ko, yung dalawang talata bang yan ay hindi Christian? Hindi ba Christian yan? Sinong tinutukoy dyan? Alipin. Anong klaseng alipin? Aliping hindi nakahanda. Alipin siya, pero hindi nakahanda. No? Dahil ginagawa ng aliping ito ang kanyang, hindi ginagawa ng aliping ito ang kanyang tungkulin. Sa halip, sabi ng talingaga, pinagmalupitan ang mga aliping, pinamahala sa kanya ng ang kanilang pagkain. Sa halip, siya yung kumain, uminom, at naglasing. At dumating ang Panginoon sa araw at oras na hindi niya inaasahan. At buong lupit siyang pinarusahan at isinama sa mga suwail o sa mga hindi tapat. Tinalakay ni Jesus dito ang katiwalang taliwas sa matapat na katiwala. Ang iniisip lang ng katiwalang ito ay ang mga bagay na gusto niyang isipin at kung ano lang ang gusto niyang mahalaga sa kanya. Hindi niya iniisip na mananagot siya sa Diyos. Iniisip niya, matatagalan pa ang kanyang Panginoon. Sabi niya, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Yung nakikita lang niya yung ngayon. Yung ngayon lang. Hindi niya iniisip na babalik yung Panginoon. Hindi niya iniisip yun. Sabi niya, matagal pa yun. Ngayon. No? Hindi niya iniisip na darating ang araw na darating ang kanyang Panginoon. Isipin po natin mabuti. Naniniwala yung alipin na ito na darating ang kanyang Panginoon. Diba? Naniniwala yung alipin na ito darating ang Panginoon. Pero iniisip niya matatagalan pa. Maraming Christian na ganoon. Bata pa ako. Marami pa akong dapat gawin. Saka na muna ako susunod. Kung malakas pa ako, kaya ko pa. Saka na muna yan. Saka na ako magsiseryoso dyan. Ipinapahiwatig po nito na kahit matagalan pa ang pagbabalik ng Panginoon, kahit kamatayan pa natin ito, manatili tayo sa kung ano ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kailangan tayo masumpungang nakahanda. Manatiling matapat sa anumang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sabi ng talatang 45, ngunit kung sasabihin ng aliping yon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Huwag tayong magpakakampante sa buhay pananampalataya. Ang buhay pananampalataya po ay hindi po dapat ito relax. Dapat tayo merong sense of urgency. Kung may pinapagawa ang Diyos sa atin, katulad ng aliping ito, saka na muna yan. Mag-i-enjoy muna ako. Diba? Kakain ako, inom, magsasaya. Matatagalan pa yan eh. Wag po. Dapat lagi tayong magkaroon ng pag-iisip na darating na ang Panginoon. Anumang oras, darating na siya. Kaya kailangan akong maging matapat. Letter A,
may nakalaang kaparusahan para sa di tapat. Ito na. May nakalaang kaparusahan. Talatang 45, 48, ngunit kung sasabihin ng aliping yon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. At dahil dito'y pagmamalupitan niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, inom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinagagawa nito, ay paparusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. Pansinin po natin ang sinabi ng talatang ito, 46. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon. May kaparusahang haharapin po ang mga katiwala o mga alipin na hindi masumpungan gumagawa ng kanyang tungkulin. Paliwanag po yun. Tayong lahat ng mananampalataya ay may tungkuling inilaan. Dito sa talinghagang ito, ipinakita ang tungkulin ng katiwala. Sumagot ang Panginoon sa talatang 42. Sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Matalinong katiwala at tapat po Kasi merong mangmang na katiwala at hindi tapat Pero katiwala rin. Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Binigyan ng kanyang Panginoon ang kanyang katiwala na mamahala sa ibang mga alipin tungkol sa kanilang pagkain sa takdang oras. Ang sabi ng iba, ito raw po ay sa mga nagtuturo at mga nangangaral ng salita. Diba? Magbigay ng pagkain Para lang daw po ito sa mga preacher at mga teacher. Tayo pong lahat ng mananampalataya ay pinagkalooban ng pagkaing espiritual. Alam niyo po ba yan? Tayong lahat, pinagkalooban ng pagkaing espiritual. Pagkaing kailangan ng mga taong hinirang ng Diyos. Maraming hindi tumatanggap yan Hindi namatay si Jesus para sa lahat ng tao. Para kanino lang? Para sa kanyang mga hinirang, para sa iglesia. Binasa na natin yan sa Efeso chapter 5. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Kaya tayo naligtas kasi hinirang tayo ng Panginoon. So, tayong lahat ng mananampalataya ay pinagkalooban ng pagkaing espiritual. Pagkaing kailangan ng mga taong hinirang ng Diyos na nangangailangang makarinig o makakain ng salita ng Diyos sa takdang oras. Nilagyan ko po ng guhit sa ilalim yung mga katagang takdang oras. May tinakdang oras ang Diyos para sa kanyang mga hinirang na tumanggap ng pagkaing espiritual. Hindi po natin alam yun. Siya nakakaalam nun. Tayong lahat ng mananampalataya ay pinagkalooban ng pagkaing ito. Pero ang ginawa ng katiwala, ngunit kung sasabihin ng aliping yon sa kanyang sarili, matatagalan pa pag-uwi ng aking Panginoon. At dahil dito, pagmamalupitan niya ang mga kapwa niyang aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, inom at maglalasing. Hindi magandang ginawang pakikitungo ng katiwalang ito sa ibang kapwa niya. At siya ang nagpasasa at nagpakalasing sa biyaya na dulot ng salita ng Diyos. Maraming preacher ngayon.
Nagpapayaman. Di ba? Kaya gusto-gusto nila, malaki yung church eh. Maraming church, hindi nila alam kung gaano kalaki ba kailangan ng church. Kahit libo-libo na yan, tatanggapin na yan. Bakit? Maraming pera eh. Napag-aralan na natin yan. Pag marami tayong pera, hindi natin kailangan ng Diyos. Di ba? Pag gusto natin bumili ng property, bibili tayo. Kaya natin eh. Kaya may mga church diyan sa BGC, may church sila ron. Di ko alam kung nabili nila lupa ron. O nagre-rent. Kung nagre-rent, napakalaki ng rent dun. Gusto nila yun. Bakit? Maganda yung lugar. Daming pera. Business center. Hindi mo kailangan ng Diyos. Di ba yun ang sabi ng Panginoon doon sa Laodicea? Sabi mo sarili mo, mayaman ka. Pero totoo, hubad ka at mahirap. Kawawa. Sabi mo, wala ka ng kailangan. Kasi mayaman ka. Etong aliping ito, ganun. Nagpasasa. Nagpakasarap. Ito ay paglalarawan ng mga mananampalatayang walang pagpapahalaga sa gawain ng Panginoon. Walang pagsisikap na magampanan ng responsibilidad bilang katiwala ng mabuting balita na ipinagbili ng Diyos sa lahat ng mananampalataya. Tayong lahat pinagbili na ng Panginoon. Ano sabi? Humayo kayo at gawin ninyong alagad. Hindi po kaligtasan yung mandate. Maging alagad. Nasa mga mananampalataya ang responsibilidad na mamahala sa pagpapahayag ng paghahari ng Diyos. Sa atin po itiniwala ng Diyos ang pamamahala sa paghahayag ng kanyang paghahari. Yun po ang magandang balita, yung paghahari ng Diyos. Hindi po kaligtasan, hindi. Nagkakamali ang church ngayon eh. The good news of salvation. Hindi po yun ang good news. Ang good news, yung paghahari ng Diyos. The kingdom of God. At tayo po ang pinamahala ron. Kailangan po natin maging mabuting patotoo sa kanila. Kailangan maging maayos ang pakikitungo natin sa kanila. Kailangan nakahanda tayong lahat na maituro sa kanila ang mabuting balita. Hindi po ng kaligtasan lang, kundi ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Kaya tayo po may ginagawa ngayon. Excited po ako niyan. Pag natupad yan, lulugod ang Diyos sa atin. Meron tayong discipleship group. Talaga po ang totoong discipleship yan. Hindi yan yung pangalan lang. Discipleship group. No? Tininayin po natin yung mga leaders. At alam ko, mamaya, magmi-meeting kayo. Yung mga group, ayon sa araw na iyong itinala. Kung hindi ka pa nagpatala, ibig sabihin, ayaw mo. Ayaw mong masanay. Paano gawing alagad? Diba? Sabi ng Panginoon, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Paano mo gagawin yun kung hindi ka alagad? Disciple. Marami mananampalataya, hindi alagad. Kasi pag sinabing alagad, sumusunod. Marami mananampalataya, hindi sumusunod. At even workers, hindi sumusunod. Yung ginagawa lang niya, yung gusto niya. Hindi po yung alagad. Kailangan dumalo po tayo sa mga pagsasanay na ginagawa at gagawin ng iglesia. Kailangan makibahagi tayo sa mga pagsasanay na gagawin ng ating iglesia upang matutunan natin kung paano gawing alagad o tagasunod yung mga tao ni Jesus. Darating po ang lahat tayo hahayo. Lahat tayo. Hari naman, matuloy yun. Lahat tayo equipped. Lahat tayo alam ang gagawin. Kaya natin mag-handle ng pagtuturo ng salita ng Panginoon. Dahil tayo ay na-equip. Tinuruan maging alagad. Sinanay.
Kung hindi tayo magiging aktibo sa programa ng Diyos, mananagot tayo sa kanyang harapan. Kung palalampasin mo ang lahat ng oportunidad na ibinibigay ng Diyos sa iyo para ikaw ay matuto at magamit, hindi po ako mananagot diyan. Ikaw. Sabi ng talatang 46, darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon. Ginuhitan ko po yan. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon. Hindi po ito para itapon sa impyerno, ha? Hindi po tayo kasama ron. No, yung mga hindi po mananampalataya yung sa impyerno. Hindi po nawawala yung kaligtasan. Hindi po. Yung kaligtasan, hindi tayo gumawa. Hindi tayo naligtas dahil mabuting tao tayo. Hindi. Ito ay ayon sa kanyang biyaya. Kaloob niya sa atin. At pag tayo ay sinilang ng muli, hindi na tayo muling pwedeng hindi isilang. No, hindi tayo babalik sa tiyan ng nanay natin kapag ayaw tayo ng mga nanay at tatay natin. Wala kang kwentang anak. Pumasok ka ulit sa tiyan ng nanay mo para hindi ka na ipanganak. Wala na po, tapos na yon. Hindi na tayo ma-unborn. Ligtas na tayo. Hindi po ito sa mga hindi ligtas. So yung kaparusahan to, hindi impyerno. May ibang kaparusahan o pananagutang haharapin ng hindi tapat na katiwala. Anong sabi? Isasama sa mga suwail. Sa King James, hindi maganda yung salin. Unbelievers. King James. Sa NASB, assign him in a place with the unbelievers din. May problema po sa mga salin na yan dahil ang katagangan sa Grego, apistos. Ibig sabihin, untrustworthy, infidel, hindi tapat. Tama yung salin sa Revised Tagalog Popular Version. Suwail. Isasama sa mga suwail. Tawag ko dito, samahan ng mga SNMDT. Samahan ng mga hindi tapat. SNMDT. Kasama ka ba dyan? May samahan sila eh. SNMDT. Samahan ng mga hindi tapat. Ayon sa kasulatan, sama-sama ang mga hindi tapat. Siyempre, alam nga naman ba makasama mo si Apostol Pablo? Na wala ka namang ginawa. Nag-relax ka lang. Nag-enjoy ka lang. Nagpatur-tur ka lang. Pa-outing ka lang. Pakain-kain ka lang. Oh, matin ka, nagbibigay ka, pero busy ka sa iyong buhay. Alam nga naman makasama mo si Apostol Pablo, si Apostol Pedro. Iba po yung lugar nila. Iba yung samahan nila. Samahan ng mga tapat. SNMT. Samahan ng mga tapat. Saan ka kasama? Sa mga SNMDT o sa SNMT? Ayon sa kasulatan, sama-sama ang mga hindi tapat, nakatiwala ng Panginoon. Sa isang lugar, hindi sila makakasama ng mga tapat na katiwala. Hindi ko alam sa inyo, ayoko maging miyembro ng SNMDT. Ayoko pa maging miyembro nun. Walang karapatang manirahan sa piling ng Panginoon. Pinag-aralan po natin yan. Walang ipagkakatiwalang kapangyarihan. Walang karapatang pumasok sa banal na lungsod. Yan ang hindi ipinapangaral sa mga church. Ang alam ng lahat ng Kristiyano, karamihan ng Kristiyano, lahat papasok doon sa banal na lungsod. Pag-aralan nyo po yung Bible. Walang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy nagbibigay buhay. Hindi lahat na mananampalataya.
pagkakalooban ng karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy nagbibigay buhay. At marahil marami pa na hindi natin lubos na maunawaan. Kung hindi natin lubos na maunawaan yung parangal, ganon din yung kaparusahan. Hindi ko ma-imagine yun, langit na yun. Diba? Anong parusa? Hindi ko ma-imagine. Maliwanag po ang pinapakita ng kasulatan sa sasapiti ng mga katiwalang hindi masumpong ang tapat. Basahin natin. 47, 48. Ang alipin po yan nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, Christian na nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinagagawa nito, paparusahan ng mabigat. Pati yung parusa may degree. Hindi ko ma-imagine yun. Sa impyerno rin, meron degree. Di ba? Napag-aralan natin yan. Hindi natin ma-imagine yun May mas mabigat na parusa. Hindi natin kaya maunawaan yun. Hindi ko po gawa-gawa ito. Yung pinapahayag ko sa inyo. Ang Panginoong Hesus po ang nagsabi, paparusahan ng mabigat ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon na nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa sa kanya. Alipin. Pansinin po natin yung mga kataga. Alipin. Hindi po ito hindi mananampalataya. Alipin po. Katulad ng sinasabi ng halos lahat. Na yun daw po ay hindi mananampalataya. At impyerno raw yun. Ewan ko sa kanila. Sabi ng 48, ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon. Ito naman po aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon. May mga Christian ganun. Hindi lumalago sa salita ng Panginoon. Hindi nagsasaliksik. Wala sa kanya yung aral-aral. Ito yung aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon. Magkulang man siya sa kanyang tungkulin. Anong gagawin sa kanya? Paparusahan lamang ng magaang. May parusa pa rin. Kasama ko po ba kayo? May parusa pa rin. Magaang. Hindi ko maintindihan yun. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. May degree po ang parusang igagawad sa mga aliping hindi sumusunod. Sabi ng talata, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. Dito po ako pasok. Mas malaki po ang pananagutan ng mga nagtuturo. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, mas malaki ang pananagutan ng mga nagtuturo. Sabi, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. Mas malaki po ang pananagutan ko sa Panginoon kaysa sa inyo. Kaya ako po, yun ang iniisip ko lagi. Pero lahat ay pananagutin ng Panginoon. Lahat ng alipin o katiwala, malaki man o maliit. Mga kapatid, nawa po ngayong umaga, ngayong araw na ito, tayo po ay naliwanagan o napaalalahan. Ang buhay na ito ay seryoso po. Seryoso po ito, hindi dito sa buhay na ito. Kung hindi yung darating na buhay natin. Kung tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon, ikaw ay sumuko sa Kanya at nakaranas ka ng kapanganakang muli. Kailangan ikaw ay magpasya dahil nasa iyo ang responsibilidad.
kung ikaw'y mamumuhay ng matapat o hindi. Kung hindi ka pa nakaranas ng kapanganakang muli, huwag mong hayaang lumampas ang araw na ito na hindi mo isuko sa Panginoon ang iyong buhay. Na isuko mo ang iyong buhay at magpasakop sa Kanya. Magpasakop sa Kanyang paghahari. Gawin siyang hari ng iyong buhay. Isuko mo yung buhay mo sa Kanya. Dahil kung ikaw ito, hindi ka kasama rito sa mensaheng ito. Ito po ay para sa mga mananampalataya, sa mga taong nakaranas ng kapanganakang muli. Ikaw ba ay mananampalatayang matapat na sumusunod? O mananampalatayang hindi tapat na sumusunod? Aking pong dalangin ang iglesyang ito ay manatiling tapat na sumusunod sa anumang ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na inihayag, Panginoon, ang iyong salita, ang katotohanan ng iyong salita. Salamat po na kami po ay naturuan mo, napaalalahan na nasa aming responsibilidad, Panginoon, ng kapasyahan kung kami ay mamumuhay ng tapat o hindi bilang iyong mga alipin, bilang iyong mga katiwala. Panginoon, nawa ang bawat isa sa amin na bahagi ng iglesia nito. Masumpungan mong tapat, Panginoon, na gumaganap ng tungkuling ipinagkatiwala mo sa amin. At hindi kami magpasasa, Panginoon, sa buhay na ito. Pagkus masumpungan mo kaming gumagawa ng iyong gawain. Masumpungan mo kaming abala na sumusunod, nagpapasakop sa iyo bilang aming Panginoon, bilang aming Hari. Maraming salamat sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.